Tilman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan idol. Kabanata 11:11 hanggang 11:20. Isang pahiwatig ng amusement-graced Jeric face. Sa katunayan, isang tunay na kayamanan ng Dragon Hall. Ang katalinuhan nito ay halos pare-pareho sa katalinuhan ng mga tao, pag-iisip niya. Sa casual na pag-angat ng kanyang kamay, inabot niya ang kawalan. Sa isang iglap, ang kanyang anima ay naging phantom image ng isang kamay, na inaabot ang bowl ang apoy. Bagamat ang kamay na ito ay isang anino lamang, hindi isang nasa salat na nilalang, ang malamulto na palad, 3 talampakan ang lapad, ay nagliliwanag ng kamanghamanghang enerhiya. Ang napakalaking bowl ang apoy ay agad na hinawakan ng napakalaking anino ng palad na ito. Habang naikuyom ni Jeric ang kanyang kamao. Ganoon din ang ginawa ng anino na kamay, na naging sanhi ng patuloy na pagliit ng bowl ang apoy. Nang tila ganap na mapatay ang bowl ang apoy sa loob ng hawak ng higanteng palad, isang matulin na whoosh ang narinig. Isang malabong figure ang lumabas mula sa lumiliit na bola ng apoy, na umiiwas sa mga hawak ng napakalaking kamay. Ang anino na nakatakas mula sa napakalaking palad ay walang iba kundi ang higanteng puting itlog. Ngayon ay bumalik na ito sa orihinal nitong kulay pagkatapos ng pansamantalang pagbabagong pulang-pula nito. Nakapagtataka, nakatakas ang itlog nang malapit nang matanggal ang bowl ang apoy ng kamay ng anino. Si Spencer, Lillian, Claire, at ang iba pa ay nanunood ng may pagtataka. Ito ay hindi lamang isang itlog. Ito ay halos isang mahiwagang nilalang. Sa isang pagwawalis na kilos, ginawa ni Jeric ang kamay ng anino sa kawalan. Ang umiiwas na puting itlog ay lumipad sa itaas na kaliwang sulok ng silid na bato, na mukhang alerto na para bang alam nito ang intensyon ni Jeric. Mr. Agosta, mukhang napakatalino ng itlog na ito. Bakit hindi namin kayo tulungan ni Tilman na palibutan ito? Mungkahi ni Spencer. Gayunpaman, umiling si Jeric at sumagot. No need. Spencer. Kaya ko naman mag-isa. At saka, gusto kong magkaroon ng kaunting kasiyahan dito. With that, he lifted his palm, channeling his anima. Biglang lumitaw ang isang napakalaking phantom palm sa kawalan, na naglalabas ng napakatinding aura kasama ang anima nito. Agad na tumama ang phantom palm patungo sa lumulutang na puting itlog. Ngunit sa ilang segundong iyon, ang balat ng itlog ay nagbago sa isang makintab na kulay pilak. Kasunod nito, ang ibabaw ng pilak na itlog ay nagsimulang maglabas ng hindi mabilang na pilak na mga agos ng kuryente, na bumabalot sa itlog sa isang kakon ng pilak na kidlat. Sa harap ng mga mata ni Jeric, Spencer, at ng iba pa, ang itlog ay nagbagong anyo sa isang matayog na haligi ng kidlat, na nagpapalabas ng isang aura ng napakalaking kapangyarihan. Swish! 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 Sa sandaling iyon, ang poste ng kidlat ay nagpaputok ng sunod-sunod na boltahe ng electric light, na direktang nakatutok sa phantom palm na ginawa ng Kabanata 11:12. Ang anima ni Jeric. Maramihan B. Sunod-sunod na hinampas ang phantom palm. Kahit na ang phantom palm ay isang manifestasyon ng Jeric anima, nanatili itong hindi nasaktan ng electric onslaught ng itlog. Patuloy nitong inaabot ang itlog, na ngayon ay nababalot ng haligi ng kidlat. Kaluskos, kaluskos, kaluskos. Ang kidlat na nakapalibot sa itlog ay nagpakawala ng isang ligaw na barrage. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga electric bolts ay nagpapaliwanag sa buong silid ng bato, na halos nakabulagta itong tingnan. Ang tunog ng kidlat ay talagang nakakapigil sa puso. Sa isang iglap, daan-daang kidlat ang sumalakay sa phantom palm. Sila ay sumirit ng magkadikit, binalot ang buong phantom appendage, na ginawa itong isang kamay na may red sa electric fury. Gayunpaman, kahit na ang phantom palm ay isa na ngayong imahe ng rumarampa na electric light, hindi ito nawasak ng maraming bolts na sumalakay dito. Sa kabaligtaran, ang phantom palm na ito na may kuryente ay patuloy na umabot sa itlog na napapalibutan ng haligi ng kidlat. Swoosh! Ang phantom palm ay mabilis na binalot ang haligi ng kidlat na sumasangga sa itlog, at dahil doon, nagsimula itong kumuyam.
Gayunpaman, bago pa ganap na higpitan ng Phantom Palm ang pagkakahawak nito, isang flash ng liwanag ang lumabas na may mabilis na tunog. Hindi na kailangang sabihin, ang tumatakas na maliwanag na silweta ay ang puting itlog. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puting itlog ay hindi gaanong pinalad. Bagamat nagawa nitong makatakas muli sa pagkakahawak ng multo na palad, sa pag-alis nito, isang biglang pagsabog ng liwanag ang bumalat dito, tulad ng isang lambat na mabilis na nakahuli sa kanyang biktima. Ang liwanag ay isang maningning na puting glow. Sa sandaling natakpan ng liwanag na ito ang puting itlog, tila hindi ito makatakas. Gaano man kabilis ang pag-flutter at paglipad ng itlog sa loob ng liwanag na ito, pakiramdam nito ay nakulong, na parang napapaligiran ng hindi maarok na pader ng metal. Ang maningning na hadlang na ito na bumihag sa puting itlog ay isang pagsabog ng anima na inilabas ni Jerick. Tama, sa sandaling inabot ng kanyang Phantom Palm ang itlog sa loob ng electric shield nito, inasahan niya ang susunod na itlog. Gumalaw. Tiyak na gagawa ito ng mabilis na pagtakas kapag sinubukan itong hawakan ng multo na kamay. Kaya naman, nang makaiwas ang puting itlog sa malabong palad, agad na nagpakawala si Jerick ng isang pagsabog ng anima, na epektibong nakuha ang itlog. Nang makita ang itlog na nasilo ng maningning na puting liwanag, hindi maitago ni na Spencer, Tillman, Lillian, Claire, at iba pa ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Ang mapanlin lang na maliit na itlog ay sa wakas ay nahuli ni Jerick, naisip nila ng masaya. Gayunpaman, nabigla sila sa katotohanan na ang puting itlog na ito ay maaaring bumuga ng apoy at magpalabas ng mga singil sa kuryente, na nagpapakita ng gayong mga mystical na kapangyarihan. Ngunit bago pa maipaliwanag ni Jerick kung ano ang eksaktong itlog na ito, sinipa niya ang kanyang kamay, at ang kumikinang na globo na nakahawak sa itlog ay lumipad sa kanyang palad. Napatingin siya sa puting itlog na natatakpan ng anima sa palad niya at ngumiti. Sa wakas, nakuha ko na ang kayamanang ito mula sa Dragon Haltom. Pagkatapos, sa isang pag-iisip lamang, inilipat niya ang kumikinang na itlog diretso sa kanyang storage ring. Nang makita ang itlog ay biglang naglaho. Si Spencer at ang iba ay mukhang gulat na gulat. Mr. Agosta, saan napunta ang itlog? Hindi maiwasang magtanong ni Spencer. Hawak ang kanyang storage ring, sumagot si Jerick, inilagay mo ito sa loob ng singsing na ito. Dapat na tayong umalis, patuloy niya. Ang pananatili ng mas matagal ay magiging panganib sa pagliligawan. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na naisip ni na Spencer, Tillman, at ng iba pa ang natutulog na higanteng dragon sa labas ng bulwagan. Ang palasyo ay talagang isang lugar na nababalot ng misteryo at panganib. Kung madyay gising ang higanteng dragon na iyon, tiyak na nasa matinding panganib sila. Ipinagpalagay pa nila na ang puting itlog na nakolekta ni Jerick ay maaaring isang supling ng higanteng dragon sa labas. Bulwagan. Kung iyon ang kaso, kailangan nilang umalis pagkatapos, dahil hindi hahayaan ng higanteng dragon na ito na dumausdas. Pagkasabi ng kanyang piraso, si Jerick, kasama si Spencer at ang iba pa sa hila, ay mabilis na lumabas sa silid na bato. Sa bakana ng isang koridor, mukhang bigo ang binata na nakasuot ng puti. Damn it, bulong niya sa sarili. Saan sa lupa ang Royal Dragon Egg? Kung ang banal na dragon sa labas ay magising, kahit na mayroon akong mga pakpak, hindi ako makakatakas. Kailangan kong mahanap ang itlog na iyon na posible. Gas sa lalong madaling panahon eh. Habang nawawala sa pag-iisip, bigla siyang nakarinig ng dumadagandong na ingay sa pasilyo, na sinamahan ng mahinang panginginig ng boses sa hangin. Nagliwanag ang mga mata ng binata sa pagkakilala. Napagtanto niya na ang tunog ay katulad ng kapag nabasag ang isang enchantment. Alam niya ito dahil nabasag niya ang isang dragon na nakaukit na enchantment sa pinto ng isang stove chamber na gumawa ng katulad na tunog. Gayunpaman, alam niya na walang ibang tao sa Dragon Hall maliban sa banal na dragon na nagbabantay sa Royal Dragon Egg. Ngayon, ang tunog ng pagbasag ng enchantment ay nagmula sa koridor. Nangangahulugan ito na maliban sa kanya, may iba pang nakapasok sa Dragon Hall. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Kabanata 11:13
Upang makuha ang Royal Dragon Egg, ang Eulogian Club ay nag-invest ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at oras. Maingat nilang natukoy na ang banal na dragon sa Dragon Hall ay humihilik isang beses bawat taon, sa mga tagal na nag-iiba mula sa isang oras hanggang isang buong araw. Kaya, kinailangan niyang sakupin ang window ng pagkakataong ito nang ang dragon ay nagmamap para makalusot sa Dragon Hall at nakawin ang Royal Dragon Egg. Gayunpaman, ang Dragon Hall ay hindi lamang labyrinthine ngunit puno rin ng maraming silid na bato, bawat isa ay protektado ng sarili nitong pagkaakit. At habang mayroon siyang palatandaan na ang itlog ay matatagpuan sa isa sa mga silid na ito, wala siyang ideya kung aling espesipikong silid ng bato ito. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi isa-isang halukayin ang bawat silid na bato. Matapos masira ang mga selyo sa ilang mga silid at walang mahanap na naglalaman ng Royal Dragon Egg, nabalot ng pagkabigo ang kanyang isipan. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Ngunit ngayon, nang marinig ang tunog ng isang enchantment na nabasag, natitiyak niya na ang iba ay lumabag sa Dragon Hall. Isang agarang pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanya. Kung may ibang mang-agaw ng Royal Dragon Egg bago ako, naisip niya, kung gayon ang buong pakikipagsapalaran ko sa Dragon Hall ay magiging walang kabuluhan. Mawawala ang lahat ng taon ng paghahanda ko at ng aking team. Hindi niya kinaya ang isiping iyon. Dahil doon, binilisan ng lalaking nakaputi ang kanyang mga hakbang, tumakbo mula sa isang silid na bato patungo sa susunod. Sa kalaunan, dumating siya sa silid na bato kung saan naroon si Jerick at ang kanyang pangkat. Bagamat kanina pa sila umalis, ang lalaking nakaputi ay nakakakita pa rin ng mahinang amoy sa hangin, isang kombinasyon ng singed na amoy at electric charge. Parang may naisip bigla yung lalaki. Kumunat ang noo niya at matalim ang mga mata. Ito ang pabango ng Royal Dragon Egg, naglalabas ng apoy at kidlat. Naisip niya, hindi ako makapaniwala na may nakakuha ng itlog bago ako gumawa. Tulad ng mantis na umaakay sa cicada, na hindi alam ang oriole na nakatago sa likod, niloko nila ako. Matapos ay connecta ang mga tuldok, napagtanto ng lalaking nakaputi na siya ay nasundan at may nagsamantala sa kanya. Pagsisikap. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa sukdulan, at siya ay mabilis na umalis sa silid na bato. Sa engranding bulwagan kung saan lumutang ang higanteng dragon sa pagkakatulog, ang pagbabago-bago ng enerhiya ay lumikha ng butas sa silangang pader. Sa pamamagitan ng aperture na ito, lumabas sina Jerick, Spencer, at ang kanilang mga kasama. Muli nang maingat na gumalaw, ang grupo ay nagtungo sa pasukan ng bulwagan. Gayunpaman, nang bubuksan na sana nila ang mga malalaking pinto, isa pang alon ng enerhiya ang lumikha ng pangalawang pagbukas sa loob. Pader ng caster. Mula rito ay lumabas ang lalaking nakaputi. Sa sandaling siya ay lumabas sa pagbubukas, ang kanyang mga mata ay nakalock sa partido ni Jerick, na nasa mismong threshold ng pinto. Isang kislap ng nag-aapoy na galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Sereng Jerick at ang kanyang grupo, napagtanto niyang tama ang kanyang hinala. Talagang sinundan nila siya sa Dragon Hall. At tiyak na kasama nila ang Royal Dragon Egg. Gayunpaman, kahit na nag-aapoy siya sa pagkabigo, ang presensya ng natutulog na banal na dragon na lumulutang sa itaas ay nagpatahimik sa anumang sigaw na maaaring ginawa niya. Binuksan ni Jerick ang mga pinto ng Dragon Hall, pinasimulan sina Spencer, Tillman, Lillian, Claire, at iba pa na mabilis na lumabas. Pinagmasdan ng lalaking nakaputi si Jerick at ang iba pa ay papaalis na sa Dragon Hall, isang nakamamatay na layunin ang kumikinang sa kanyang mga mata. Ang mga taong ito ay naglakas loob na mag-prof sa kanyang gastos, kinuha ang Royal Dragon Egg na dapat ay sa kanya. Determinado siyang huwag hayaang makatakas si Jerick at ang kanyang koponan. Siyempre, siya rin ay fesolot tungkol sa pag-reclaim ng Royal Dragon Fair. Paglabas pa lang ni Jerick, sa loob ng ilang segundo ay nakatali ang lalaking nakaputi para sumunod, bumaril ang kamay ni Jerick, hinawakan ang pinto at pabagsak na hamampas sa Sean. Nanlaki sa gulat ang lalaking nakaputing mata, at tumalon sa kanyang puso ang paglaki ng edad. Si Dan. This brat was obvious trying to frame me, sa tingin niya.
Dumilat ang kanyang tingin pataas, napansin na ang dating natutulog na higanteng dragon na lumulutang sa itaas ng Grand Hall ngayon ay nakadilat na ang mga mata. Mula sa mga bisperas ng Guani Dragon ay nagmula ang isang nakakatakot na liwanag, at isang nakakatakot, napakalakas na aura na nagmula sa katawan. Ito. Nahihirapang huminga ang lalaking nakaputi. Si Sisi ay kumikinang sa kanyang mga bisperas. Ang lahat ng ito ay dahil sa katusuhan ni Jeric. Kung hindi dahil sa napakalakas na pagkalampag ni Jeric sa pinto, Jin-Aisang ang lumulutang na higanteng dragon mula sa pagkakahimbing nito, wala siya sa mapanganib na sitwasyong ito. Ang baril na dragon, na ngayon ay ganap na alerto, ay itinuon ang tingin sa lalaking nakaputi. Ang napakalawak na katawan nito, na nakapulupot na parang bukal, ay nagsimulang mag-inat at lumawak sa hangin. Habang nakaunat ang baril na dragon, na parang isang tuwid na linya, itinuro nito ang isang dagandong sa lalaking nakaputi sa T. Dragon Hall, na umaalingaw na parang kidlat. Umuungol. Sa isang iglap, nagkaroon ng bagyo sa loob ng Grand Hall, na nakakatakot sa kaibuturan nito. Samantala sina Jeric, Spencer, at ang iba pa ay lumabas ng Dragon Hall. Kabanata 11:14. Tumangala sila upang makita ang 20 hanggang 30 nakadamit na matatanda sa itim at malalaking itim na paniki na nakakulong pa rin sa matinding labanan sa itaas ng palasyo ng bangin. Gayunpaman, nagkaroon ng mga pinsala sa parehong nakadamit na matatanda at mga paniki. Kasabay nito, narinig ni na Jeric, Spencer, at ng kanilang mga kasama ang umaalingaw na dagandong ng higanteng dragon mula sa loob ng Dragon Hall. Napagtanto ni Galipor na nagbunga ang naunang pandaraya niya. Nang maisara na niya ang pinto, tiyak na nagising ang nakakatunog na ingay. Ang alum-bearing higanteng dragon sa itaas. Siya ay sadyang gumawa ng malakas na walang alam ang pagpatay na layunin sa mga mata ng lalaking nakaputi. Ang sinumang gustong pumatay sa kanya ay isang kaaway. At kasama ang mga kaaway. Walang dahilan si Jeric para maging magalang. Maginhawang ipagawa sa higanteng dragon ang pagpaparusa sa kanyang ngalan. Sinamantala ni Jeric, si Spencer, Lillian, at iba pa, ang pagkakataon habang ang mga nakadamit na matatanda at paniki ay abala sa kanilang aerial band. Mabilis silang umalis sa Dragon Hall at sa Grand Canyon. Napansin ng ilan sa naka-airborne na nakaitim na damit na matatanda si Jeric at ang iba pa ay tumatakas. Noong unang nakalusot si Jeric at ang kanyang grupo sa Dragon Ball, ang mga figure na ito ay nagsisimula pa lamang sa kanilang labanan sa Batswarm, kaya walang nakakita sa kanila. Ngayon lang, habang papalabas sila ng Dragon Hall, napansin ng nakadamit na matatanda ang kanilang presensya. Gayunpaman, sa napakabilis na paggalaw ng grupo ni Jeric, kahit na gustong ituloy ng mga numero, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Bukod dito, ang umaalingaw na dagandong ng dragon mula sa Dragon Hall ay nag-aalala sa mga nakadamit na matatanda, lalo na para sa kaligtasan ng lalaking nakaputi na nasa loob pa rin. Isang nakapilak na nakadamit na elder ang agad na lumingon sa iba at sinabing, "Dali, pumasok sa Dragon Hall at tingnan kung si Mr. Wade ay." Sige. 5 o 6 sa mga matatandang nakasuot ng itim na damit ay agad na humiwalay sa kanilang pakikipaglaban sa malalaking itim na paniki upang magtungo sa Dragon Hall. Samantala, si Jeric at ang kanyang grupo ay naglakbay ng malayo mula sa kanyan, na naabot ang isang hanay ng mga bundok sa isla. Naghanap sila ng kanlungan sa isang natural na kuweba na matatagpuan sa loob ng isa sa mga taluktok. Pagkatapos ng maikling pahinga, sa wakas ay hindi na napigilan ni Spencer ang kanyang pagkamausisa at tinanong si Jeric, "Mr. Agosta, ano ba talaga ang napakalaking itlog na kinuha mo sa palasyo?" Si Lillian Claire, at ang iba pang mga kababaihan ay tumingin kay Jeric ng may pag-asa, ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa pag-usisa. Sila rin, ay sabik na malaman. Ito ay medyo prangka, simula ni Jeric. Ang palasyo ay pinangalan ng Dragon Hall, at ito ay naglalaman ng isang Geom Dragon. So, natural na dragon egg ang itlog. Itlog ng dragon. Ang mga ekspresyon ng pagtataka ay nagpinta sa mga mukha ni na Spencer, Lillian, at ng iba pa. Maaaring ang dragon egg na ito ay makakapisa ng isang tunay na dragon. Nagtaka sila.
Na parang binabasa ang kanilang mga iniisip, kinumpirma ni Jerick, eksakto. Kapag napisa na ang itlog na ito, mangganganak ito ng dragon. Si Lillian, na tumitingin kay Jerick na may kislap na pag-usisa, ay nagtanong, kaya, Jerick, kinuha mo ba ang dragon egg na may layuning mapisa ang isang dragon? Tumango si Jerick bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, ang dragon ay isang gawa-gawang nilalang, na kumakatawan sa tunay na simbolo ng Eldoria. Gusto kong ibalik ang isang dragon sa Eldoria, na tinitiyak na ang ating bansa ay naliligo sa presensya ng isang gawa-gawang nilalang. Tumango si Spencer, Tillman, Lillian, at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Oo, nararapat na magkaroon ng dragon si Eldoria, at dapat nasa Eldoria ang isang dragon, naisip nila. Nagpatuloy si Jerick, bukod dito, kung ang aking instincts ay nagsisilbi sa akin ng tama, ang dragon sa loob ng itlog na ito ay hindi basta-bastang ordinaryong dragon. Kabanata 11:15. Intrigued, Claire asked, Jerick, anong klaseng dragon ang tinutukoy mo? Tumugon si Jerick, isipin mo na lang. Ang itlog na ito, bago pa man mapisa, ay maaaring magbuga ng apoy at magbuga ng kidlat. Ang potensyal na kapangyarihan nito ay talagang kamangha-mangha. Bukod dito, ang dragon sa loob ng itlog na ito ay napakatalino. Kung tama ang kutob ko, patuloy ni Jerick, ang dragon sa loob ng itlog na ito ay maaaring ang emperador sa mga dragon. Ito ay hindi lamang isang ligaw na hula sa bahagi ni Jerick. Salamat sa mata ng Diyos, alam niya na ang islang ito ay pinangalanang Dragon Egg Island. 10,000 taon na ang nakalilipas, ito ay isang lugar ng pagsasanay para sa Dragon Clan. Ngunit sa paglipas ng mga siglo at ang mundo ay umunlad, na sumailalim sa parehong mga natural na sakuna at salungatan ng tao, ang karamihan sa Dragon Clan ay naglaho. Tanging ang Dragon Hall ang natitira. Sa loob ng mga pader nito, binabantayan pa rin ng isang higanteng dragon ang huling pag-asa ng Dragon Clan ang Royal Dragon Egg. Kapag napisa na ang itlog na ito, magkakaroon ng pagkakataon ang Dragon Clan sa muling pagkabuhay. Gayunpaman, pinili ni Jerick na huwag ibahagi ang lahat ng mga insight na ito. Kung tutuusin, ang sekreto ng mata ng Diyos ay isang bagay na hindi niya maihayag. Ang ilang mga bagay ay mas mahusay na hindi sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Jerick, nakita ni Claire, Lillian, at iba pa ang kanyang mga punto na makatwiran, tumatango bilang pagsang-ayon. Personal nilang nasaksihan ang kapangyarihan ng itlog sa Dragon Hall, nagbubuga ng apoy at kidlat, isang puwersang dapat isaalang-alang. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong Dragon Egg, nakahawig ng Dragon Emperor gaya ng inilarawan ni Jerick. Ang lahat ba ay nakakaramdam ng gutom? Tanong ni Jerick, pasulyap-sulyap sa grupo. Bagamat lahat sila ay mga magsasaka at maaaring mabuhay ng walang pagkain, pinanatili pa rin nila ang mga gawin ng mga ordinaryong tao. Ibig sabihin, kahit na hindi sila mamatay sa gutom, karaniwan pa rin silang kumakain ng 3 beses sa isang araw. Sa oras ng tanghalian, ang lahat ay nakaramdam ng matinding gutom at pagnanais na kumain. Tumango si Spencer at ang iba kay Jerick. Tapos, sinabi sa kanya ni Spencer, Mr. Agosta, lalabas ako at manghuli ng laro. Idinagdag ni na Lillian, Claire, at ng iba pang mga babae, kukuha tayo ng panggatong. Tumango si Jerick na tumango. With that, umalis na sila sa kuweba. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, bumalik sina Spencer at Tillman, bitbit ang isang kambing sa bundok na nabalatan at nalinis na. Samantala, bumalik sina Lillian, Claire, at ang iba pa na may dalang mga sandata ng panggatong. Kabanata 11:16. Lumipas ang isang oras, at ang bango ng inihaw na tupa ay umalangaw sa kuweba, na kumikiliti sa ilong ng lahat. Si Lillian, Claire, at ang iba pang kababaihan ay gutom na tumitig sa gininto ang kayumangging kambing na iniihaw sa isang dumura sa ibabaw ng apoy. Ang kanilang mga bibig ay hindi mapigilan. Si Jerick, gayunpaman, ay nanatiling hindi nabigla. Si Spencer at Tillman ay nakatayo sa magkabilang panig, pinahit ang dura upang matiyak na ang kambing ay inihaw ng pantay.
Ang nakakaakit na amoy ng inihaw na karne ay nagpapahina sa kanilang mga tiyan sa gutom. Sa wakas, tumigil sina Spencer at Tillman sa pagluwi at sinabi, Mr. Agosta, mga babae, handa na ang kambing. Maaari na tayong kumain. Agad na inilawan ni Joy ang mga mukha ni Lillian, Claire, at ang iba pang mga babae. Pagkatapos ay itinaas nina Spencer at Tillman ang dumura kasama ang inihaw na kambing mula sa apoy at inilagay ito sa isang malinis na tipak ng bato. Nagsimulang magpista ang lahat. Nakakalimutan ang ugali at ugali. Lillian, Claire, at ang mga babae ay pinunit ang tupa, ninanamnam ang bawat kagat. Sa loob lamang ng ilang minuto, nilamon ng grupo ng Siyam ang buong 60 pound na inihaw na kambing, na wala ni Katie Ting na naiwan. Ito ay isang pagkain na iniwan silang lahat ng lubusang nabusog. Habang sila ay naliligo sa sinag ng masarap na pagkain, umalangaw ang hagong ng hangin mula sa labas ng kuweba. Parang may paparating na grupo. Mr. Wade, itong yungib sa unahan. May nakita kaming usok na lumalabas dito kanina lang, ulat ng isang may edad na boses. Advance. Dumating ang isang mahigpit na utos. Biglang naging tense ang hangin sa kuweba. Naramdaman ni Jeric at ng iba pa ang kuweba ng malakas, dahil sa isang lindol ay sumabog. Bumagsak ang mga bato mula sa kisame ng kuweba, na sinamahan ng pag-ulan ng dumi. Nang makita ito, nagsalubong ang mga kilay ni Jeric, at isang matalim na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Mabilis niyang tinawag ang kanyang anima. Boom! Isang pagsabog ng lilang liwanag ang bumalot kina Jeric, Spencer, Tillman, Lillian, at ang iba pa, na bumubuo ng proteksyon na hadlang sa paligid. Sila. Ang Purple Light Shield ay nagpalabas ng malakas na enerhiya. Ang anumang bato o dumi na nahulog dito ay agad na naitaboy. Hindi nagtagal, tumigil ang marahas na pagyanig ng kuweba. Mula sa labas ay dumating ang isang malamig na boses na may bahid ng galit, Binata, sinamantala mo ako at nagnakaw mula sa iyo, maaari ka bang magtago sa loob ng kuwebang ito? Ako. Ikaw ba? Isipin. Walang alinlangan, tinutugunan ng boses si Jeric sa loob ng kuweba. Nang marinig ang boses, pahayag ni Spencer, Mr. Agosta, hindi ba boses iyon ng lalaking nakaputi? Nakilala rin ito ni Tillman, Lillian, at ng iba pa. Hindi nila akalain na ganoon kabilis ang lalaking nakaputi. Paggunita na may nabanggit na nakakita ng usok na nagmumula sa kuweba patungo sa lalaking nakaputi. Agad nilang napagtanto na ang usok mula sa pag-ihaw ng kambing ay nagbigay ng kanilang pinagtatagwan sa yungib. We really let our guard down, they both thought in unison. Nakonsensya. Lumingon si Spencer kay Jeric at sinabing, hindi ko inasahan na ang usok mula sa pag-ihaw ng kambing ay magpapakita kung nasaan ang Unit M. Ngunit, lumingon lang si Jeric sa likod na may composed na ekspresyon at sinabing, let's head out. Whoosh! Ang Purple Light Shield ay pumailan lang palabas ng kuweba, at si Jeric, na pinangungunahan sina Spencer, Tillman, at Lillian kasama ang 5 iba pang babae, ay lumipad sa bukas na kalangitan. Sa langit sa itaas, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng puting damit, napapaligiran ng 20 o 30 ekler na nakasuot ng itim na damit, lahat ay umaaligid sa hangin. Sa paligid ng bawat isa sa kanila ay umikot ang isang lilang aura na naglalabas ng napakalakas na presensya. Ang lalaking nakaputi, na tila pinuno, ay nagkaroon ng maraming sugat sa kanyang mukha, at ang kanyang buhok ay parang magulo ng ibon. Ang dati niyang malinis na puting kasuotan ay punit-punit na halos nagmumukha na siyang pulubi. Sumilip mula sa iba't ibang lugar ang mga piraso ng balat niya. Nang dumaan ang ihip ng hangin, ang mga basahan na dati niyang damit ay nag-flutter, na naging sanhi ng kanyang hitsura na nakakatawa. Nang makita ito, hindi na napigilan ni Lillian, Claire, at ng iba pang babae ang kanilang tawa at humajijek. Halatang alam ng lalaking nakaputi na kinukutya siya. Bumalik sa kanyang isipan ang sandaling si Jeric, sa Dragon Hall, ay sadyang gumawa ng malakas na ingay habang isinasara ang pinto, ginaisang ang natutulog na higanteng dragon. Dahil sa kalokohang ito, ang lalaking nakaputi ay halos mawala ng buhay sa galit ng higanteng dragon.
Bagamat malapit na siyang nakatakas, hindi siya nakalabas ng hindi nasaktan. Ang mga espiritual na sandata na karaniwan niyang inaatubili na gamitin ay naging alabok sa ilalim ng pagsalakay ng higanteng dragon. Sa pamamagitan ng pag-asa sa maraming espiritual na sandata na kasama niya ang lalaking nakaputi ay nakatakas mula sa Dragon Hall. Ngunit ngayon, wala siyang taglay ni isa sa mga espiritual na sandata na ito. Palibhasa'y nagbayad ng ganoon kataas na presyo at halos hindi makatakas sa kanyang buhay, ang kanyang puot kay Jeric ay kapansin-pansin. Sa isang matalim na titig, ang lalaking nakaputing nakalak ang mga mata kay Jeric. Sino ka, binata? Bakit ka nakipagsapalaran sa Dragon Egg Island ng Dragon Clan? Isang pahiwatig ng kasiyahan ang sumilay sa mga labi ni Jeric nang tumugon siya. Ako si Jeric. Pumunta ako sa Dragon Egg Island upang bawiin ang dragon, ang sagradong nilalang na ito, at ibalik ito sa Eldoria. Kabanata 11:17. Hindi sinubukan ni Jeric na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil sa kanyang napakalaking lakas kumpara sa lalaking nakaputi, kahit 100 sa kanya ay walang hamon. Jeric. Hindi na kailangan ng panlilinlang. Nakakunot ang noo ng lalaking nakaputi na para bang may pinagtagpi-tagpi. Ang pangalan mo ay Jeric. Galing ka ba? Mescount. Sumagot si Jeric, talaga, naglakbay ako mula sa Mescourt at balak kong bumalik sa Eldoria. Ngunit sa hindi inaasahan, nakatagpo ako ng isang enchantment at napunta sa Dragon Egg Island. Nagulat ako, may nakita akong mga dragon na nagbabantay pa rin sa lugar na ito. Sa makatuwid, balak kong bawiin ang itlog ng dragon at hayaang ipagtanggol ng dragon ang Eldoria, na maging tunay na mythical na nilalang ng Eldoria. Malamig na tugon ng lalaking nakaputi, ikaw talaga. Marami sa mga martialists sa novel mula sa Eulogian Club ang natalo mo at ng iyong team. How ironic that we would cross path here. May paraan talaga ang tadhana para pagsamasamahin ang mga kalaban. Ibigay ang Royal Dragon Egg, at sumuko. Sasama ka sa akin sa punong tanggapan ng Eulogian Club kung saan tatanungin ka ng aking ama, ang guro ng kulto, at ipapadala ka sa impyerno. Nang marinig ito, kinumpirma nina Spencer, Tillman, Lillian at iba pa ang kanilang hinala, itong lalaking nakaputi ay galing nga sa Eulogian Club. Si Jeric, matapos marinig ang mga salita ng lalaki, ay tumawa. Maaaring natatakot ang mundo sa Eulogian Club, ngunit tiyak na hindi ako natatakot. Ngayon ay isang magandang araw para manindigan para sa hustisya at alisin ang mga katulad mo. Napaatras ang lalaking nakaputi at tumawa ng malakas, ha? Dahil lang natalo mo ang ilan sa aming mga martialists, sa tingin mo kaya mong ibagsak ang buong Eulogian Club? Hayaan mo. Vincent Wade, paliwanagan ka. Maraming tao ang nagsabing ibagsak nila ang Eulogian Clubs. Ngunit sa huli, ang lahat ay nagtagpo sa kanilang pagkamatay. At ikaw, binata, ay malapit ng magbahagi ng kanilang kapalaran. Habang nagsasalita siya, tumindi ang mga mata ng lalaki, na nagniningning ng matinding intensyon na pumatay, na nakadirekta kay Jeric. Ngunit sa sobrang lakas ni Jeric, wala siyang naramdamang pressure mula sa pananakot na ito. Parang mainit na hangin lang ang banta. Mr. Wade, nakangiting sabi ni Jeric, sabik akong makita kung paano mo planong isagawa iyon. Dahil doon, mabilis siyang umalis sa Purple Light Shield. Samantala, si Spencer at ang iba ay nanatiling ligtas sa loob nito. Si Vincent, na pinagmamasdan si Jeric na ngayon ay 15 talampakan na lang ang layo, ay may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. May matinding kislap sa kanyang mga mata, na nag-iisip, kung nanaisin ng binatang ito ang kamatayan. Malugod kung ipagkakaloob ito. Isa pa, napako ang tingin ni Vincent kay Lillian, Claire, at sa iba pang kapansin-pansing magagandang babae. Pagkatapos makitungo kay Jeric, may plano si Vincent na kunin ang lahat ng kababaihan ni Jeric para sa kanyang sarili. Bilang young master ng Eulogian Club, nakilala si Vincent hindi lamang sa kanyang malupit at malamig na kalikasan kundi pati na rin sa kanyang pagkahilig sa magagandang babae, lalo na sa mga napakarilag. Atake. Inutusan ni Vincent ang isang grupo ng mga 20 hanggang 30 matatandang nakasuot ng itim.
Ang mga matatandang nakasuot ng itim na damit ay tumango bilang pagsang-ayon at agad na lumusab, pinalibutan si Jeric sa isang iglap. Isang lilang kinang ang nagmula sa mga matatandang ito, na nagpapahiwatig ng pag-activate ng kanilang pangunahing enerhiya at naglalabas ng napakalaking aura ng kapangyarihan. Lahat sila ay nagtataglay ng lakas ng mga magsasaka. Bukod sa mga nasa beginner's level, taglay din nila ang lakas ng intermediate level. Hindi inaasahan ni Jeric na ang Eulogian Club ay magkakaroon ng mga aktwal na magsasaka. At hindi lang isa o dalawa, kundi kasing dami ng 20 o 30 sa kanila. Tila ang mga magsasaka, na pinaniniwalaang nawala sa loob ng libu-libong taon, ay hindi talaga naglaho. Kung hindi, ang Eulogian Club ay hindi maaaring magkaroon ng napakaraming cultivator. Gayunpaman, anuman ang antas ng baguhan o ang intermediate na antas na kinabibilangan ng mga nakaitim na elder na ito mula sa Eulogian Club, hindi masyadong nag-aalala si Jeric. Swoosh! 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 Sa isang iglap, 4 o 5 sa mga nakadamit na matatanda, na kasing bilis ng kidlat, ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake kay Jeric. Sa harap ng kanilang mga pag-atake, ang lakas ng bagyo ay kakilakilabot. Si Jeric ay nanatiling hindi kumikibo, hindi man lang kumikislap ng isang takip mata, na pinahintulutan ng 4 o 5 matanda na direktang damapo ang kanilang mga suntok sa kanya. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang malalakas at nanginginig na kalabog na parang ang hangin mismo ay nanginginig. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, ang malalakas na hampas ng mga nakadamit na matatanda, na tila may kakayahang magpatag ng bundok, ay parang mga alon na humahampas sa isang matibay na bato nang makasalubong nila ang katawan ni Jeric. Si Jeric ay nanatiling ganap na hindi nasaktan. Sa kabaligtaran, ang 4 o 5 matatandang nakasuot ng itim na nakasuot sa kanya ay marahas na napaatras dahil sa impact. Nagulat si Vincent, at gayon din ang iba pang matatandang nakaitim na damit na hindi pa umaatake. Kahit na ang mga nasa beginner's level at ang intermediate level ay hindi tugma para kay Jeric. Ang nakakapagtaka pa ay hindi man lang nakaganti si Jeric. Hinayaan na lang niyang mapunta sa kanya ang mga atake nila. Kahit sino pa ay madudurog sa 1,000 piraso sa pamamagitan ng napakalakas na suntok, ngunit hindi si Jeric. Parang kinikiliti lang siya ng mga ito. Ang lakas ni Jeric ay wala sa mga chart. Hindi nakakagulat na ang mga martialists ng Eulogian Club sa Nouvel ay hindi niya kalaban. Atake. Si Vincent, na ngayon ay bigo ng mapagtanto ang walang cap-hours na lakas ni Jeric, ay sumigaw sa natitirang mga matatandang nakaitim na damit. Sa 1 segundo, ang lahat ng nakadamit na matatanda ay sumugod patungo kay Jeric. Isang kinang ang kumislap sa mga mata ni Jeric, at pagkatapos ay mabilis na lumabas ang kanyang figure. Boom! 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 Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga kamao at palad na nagsasalpukan. Kasabay ng mga tunog na ito ay dumating ang masakit na mga hiyawan. Ang susunod na nakita ng lahat ay higit sa 20 nakaitim na nakadamit na matatanda na itinatapon sa paligid na parang mga saranggola na may pinutol na mga kwerdas, na lumilipad sa bawat direksyon. Hindi nagtagal ay sinundan ito ng tunog ng kalabog. Kabog pagkatapos ng kabog. Mahigit sa 20 nakaitim na nakasuot na matatanda ang bumasag sa lambak sa ibaba, na lumikha ng malalalim na bunganga sa pagkakabangga. Pagkatapos noon, namayani ang katahimikan. Biglang si Vincent na lang ang naiwan sa langit. Ilang talampakan ang layo mula sa kanya, tumayo si Jeric, nakabitin sa himpapawid, nagpapalabas ng malakas na aura. Nabalot ng takot si Vincent. Sa isang iglap, mga 20 hanggang 30 cultivation martialists ng Eulogian Club ang natalo. Si Vincent, na ang lakas ay maihahalin tulad sa mga matatandang nakasuot ng itim na damit, ay nakita na ang nakasulat sa dingding ng hindi man lang nakikipaglaban. Pilit na ngumiti sa mukha, hinarap ni Vincent si Jeric, Mr. Agosta, parang nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Tama ka. Ang mga dragon ang pinakasagradong nilalang sa Eldoria, at nararapat mong bawiin ito. Lubos akong nagsisisi sa mga naunang pagkakasala ko. Tinitiyak ko sa iyo, mula sa araw na ito,
hindi ka nakakalabanin ng Eulogian Club. Ang mismong dahilan kung bakit sinabi ni Vincent ito ay ang kanyang pag-unawa sa hindi may iwasang pakikipaglaban ni Jerick na magdadala sa kanya pababa sa one-way na kalye patungo sa kapahamakan. Para mailigtas ang kanyang buhay, handang lunukan ni Vincent ang kanyang pride. Gayunpaman, nanatiling walang malasakit si Jerick. Mr. Wade, sabi niya, kumikinang ang kanyang mga mata sa determinasyon, huli na ang lahat. Kailangan kitang lipulin at ang Eulogian Club. Walang puwang para sa negosasyon. Nang marinig ito, kahit alam niyang hindi siya kalaban ni Jerick, namumuo ang galit sa loob ni Vincent. Matalim ang kanyang tingin na parang kutsilyo, sumagot siya, Jerick, huwag kang masyadong maangas. Sa tingin mo mapupuksa mo ang Eulogian Club. Mangarap ka. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang Eulogian Club ay may malalim na kaugnayan sa masasamang kulto ng cultivation realm. Ikaw. Saktan mo ako o subukang sirain ang Eulogian Club, ang mga makapangyarihang miyembro ng masasamang kulto mula sa I. Kabanata 11:18. Hindi ka papakawalan ng cultivation realm. Malamig na tumawa si Jerick. Gaano man kalakas ang puwersa sa likod mo at ng Eulogian Club, hindi ako natatakot. Pagkatapos ay idinagdag ni Jerick, gayunpaman, upang maalis ang Eulogian Club, kailangan kita. Hindi kita papatayin ngayon. Isaalang-alang ang iyong sarili na isang bilanggo. Namula ang mukha ni Vincent sa galit. Naisip niya. Ito ang mismong kahulugan ng pagtulak sa isang tao ng napakalayo. Hindi man kalaban ni Vincent si Jerick, hindi pa sila nag-cross blows. Hindi dapat siya tretuhin ni Jerick bilang isang bihag kaagad. Parang dinidismiss si Vincent na para bang wala na siyang karapatang lumaban. Jerick, kahit na bumagsak ako sa labanan ngayon sa Dragon Egg Island, hinding-hindi ako magiging bihag mo. Tumutulo sa galit ang boses ni Vincent. Ngunit bago pa siya makatapos, pinitik ni Jerick ang kanyang daliri. Sa isang matalim na sipol, isang tunog na parang napunit na hangin ang narinig. Sa isang iglap, isang surge ng anima mula sa dulo ng daliri ni Jerick ang tumama sa isang trigger point kay Vincent. Biglang naparalisa si Vincent, at pagkatapos, diretsyong bumagsak. Sa isang mabilis na kalabog, lumapag si Vincent, nakabaon ng malalim sa lupa. Tulad ng isang tulos na itinulak sa lupa, lahat ng nasa ibaba ng kanyang leeg ay ibinaon sa ilalim ng lupa, na iniiwan lamang ang kanyang ulo ang nakalabas. Hindi siya kumikibo, nakastok na parang poste. Namuo ang kawalan ng pag-asa sa loob ni Vincent. Nang walang kahit na isang tunay na laban, ang kanyang trigger point ay selyadong, at ngayon siya ay nakabaon sa lupa, na ang kanyang ulo ay tumutusok. Ngayon, siya ay ganap na nasa awan ng kanyang mga kaaway. Sa langit, umatras si Jerick sa loob ng Purple Light Shield, na pagkatapos ay bumaba sa lupa. Si Jerick, Spencer, Tillman, Lillian, at ang iba pa ay nakatayo ngayon sa paligid ni Vincent, na ang ulo lang ang nakikita sa ibabaw. Namuo ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Jerick, tinambangan mo ako. Kasuklam-suklam ka. Bitawan mo ako agad. Pagbabayaran ka ng aking ama para dito. Ang ulo tanging si Vincent ang nagpatuloy sa kanyang paninira. Tumingin si Jerick kay Spencer at inutusan, hilahin siya mula sa lupa. Nang walang pag-aalinlangan. Lumapit si Spencer, inabot pababa, at mahigpit na hinawakan ang buhok ni Vincent, hinayla ito ng puwersang maaaring bumunot ng puno. Napakatindi ng sakit kaya sumigaw si Vincent, na parang baboy na kinakatay, damn it, bitiwan mo ang buhok ko. Pero hindi binitawan ni Spencer. Ipinagpatuloy niya ang paghila sa buhok ni Vincent, hila-hila siya palabas ng putik kung saan siya naroon. Inilibing. Saka lang pinakawalan ni Spencer ang masakit na pagkakahawak. Si Vincent, sa matinding paghihirap, ay nagpakita ng mukha na puno ng mga ngiping nagngangalit. Pagharap kina Jerick at Spencer, nagbabala siya. Pagsisisihan mo ang pagtrato mo sa akin ng ganito ngayon. Hinding-hindi hahayaan ng tatay ko ang pag-slide na ito. Gayunpaman, nagpakawala siya ng isang malungkot na hiyaw, bago niya natapos ang kanyang mga salita. Malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ni Slap Spencer.
Malamig na tinitigan siya ni Spencer, na nagsasabing, "Anak, tandaan mong bihag ka namin ngayon. Patuloy kang kumilos ng napakataas at makapangyarihan, at maniwala ka sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Kung mamatay ka, kahit dumating ang iyong ama, tingnan natin kung kaya kanyang ibalik mula sa mga patay." Namula ang isang gilid ng mukha ni Vincent na parang steamed bun. This time, hindi na siya naglakas loob na sumigaw ng mayabang. Tama si Spencer. Ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Jerick. Kung papatayin siya ni Jerick, hindi siya mailigtas ng kanyang ama. Kaya naman, mas mabuting panatilihing mababa ang profile para mailigtas ang kanyang buhay. Si Jerick, na nakatingin sa ngayon ay napasuko na si Vincent, ay nagtanong, "Sabihin mo sa akin, bakit sinubukan ng iyong Eulogian Club na nakawin ang Royal Dragon Egg mula sa Dragon Hall?" Noong una ay nag-alinlangan si Vincent, ayaw niyang matapan ang beans. Ngunit nang makita ang nagbabantang tingin sa mga mata ni Spencer, mas inisip niya iyon. Talagang hindi niya kinaya ang isa pang sampal. Ang Dragon Clan ng Dragon Egg Island, simula niya, ay gumagawa lamang ng Royal Dragon Egg isang beses bawat 10,000 taon. Noong sinaunang panahon, mayroong isang alamat na ang sinumang nagtataglay ng Royal Dragon Egg ay maaaring mamuno sa mundo at mangibabaw sa realm ng paglilinang. Kaya ang Eulogian Club natin ay matagal nang pinagnanasaan. Gumastos kami ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at pagsisikap upang mahanap ang selyadong Dragon Egg Island na ito. Sa pag-aari namin ng Royal Dragon Egg, maaaring gamitin ng Eulogian Club ang kapangyarihan ng Dragon Emperor para mamuno sa mundo. Sa totoo lang, alam na ni Jerick, sa pamamagitan ng God's Eye, ang pinagbabatayan na intensyon ni Vincent sa ngalan ng Eulogian Club. Ang dahilan kung bakit siya nagtatanong ay maaaring patunayan kung ang kanilang mga aksyon ay tumugma sa alam na niya. Tila ang bisperas ng Diyos ay muling napatunayang Axton. Tumpak. Ngayon lang naunawaan ni Spencer Tillman Lian, at ng ibang mga tao ang kakaibang katangian ng Royal Dragon Egg na nakuha ni Jerick. Ay talagang Royal Dragon Egg na lumitaw ng isang beses bawat 10,000 taon. Bukod dito, ayon sa sinaunang alamat, sinumang nagtataglay ng Royal Dragon Egg ay maaaring mamuno sa mundo at magharing pinakamataas. Ang panlinang na Ram. Sa lumitaw ang Colmere ay tama. Ito ay hindi ordinaryong Royal Dragon Egg. Nilock ni Vincent si Olmore na may nagsusumamong mga mata. Mr. Agosta Bisich, mayroon ka na ng Royal Dragon Egg, can you? Panigurado. Hindi ko na ilalagay ang iyong kabibe sa Royal Dragon Egg. At kahit gustuhin ko man, hindi ako kapares sa'yo. Sagot ni Seymour. Bagaman totoo ang sinasabi mo, mananatili kang bihag ko. Ang naunang sinabi na alisin ang Eulogian Club Amon ay dapat tumupad sa kanyang salita. Kahit na ansi-eyed si Vincent, alam niyang nasa kamay ni Jerick ang kanyang kamay at wala siyang magagawa. Nakatingin lamang kay Jerick at Sax, "Mr. Agosta, patawarin mo ang aking pagkabugbog ngunit sa iyo lamang at sa iyong ilang mga kasama. Posibleng ibagsak ang Eulugan Chief Oster kaysa sa maaari mong ilarawan." Isa. Dala-dala ang Cody ang balat at panuurin si Jerick, binunot ang iyong Eulogian Club, tinamaan ng kaunti. Hindi isa upang maging isang cowed. Ganti ni Vincent. Ayos lang. Hihintayin ko kung paano mo planong ibagsak ang Eulogian Club natin. Nanatili rin si Viner sa pag-asa na darating ang kanyang ama upang siya'y sugurin. Bigla, parang tinamaan ng karelasyon. Binalaan ni Vincent si Jerick, "Mr. Agosta, kailangan nating umalis agad sa Dragon Island. Kung hindi natin gagawin, ang ating buhay ay malalagay sa matinding panganib." Tinitigan ni Jerick si Vincent. "Anong uri ng panganib ang sinasabi mo? Naaalala mo ba ang puting dragon sa Dragon Hall na sinuri ni Vincent?" Mudded. "Oo, miyembro ako, iminumungkahi mo ba na susubukan at patayin tayo? Ulo, N. Nasupil ko na ang dragon na iyan. Gun silang rune. Hindi na ito makakagalaw para sa susunod. Ngunit ang code na ang oras ay tapos na, ang minahan ay mawawala ang epekto nito, at ang higanteng dragon ay susugod sa labas ng Dragon Hall."
Pagkatapos ay lalakarin ng dragon na tatawagan ang lahat ng natutulog na mga dragon mula sa grounding tubig ng Dragon Egg Land. Kapag nangyari iyon, at hindi mabilang na mga gaunt dragon ang lumabas mula sa kailaliman, ang pagtakas ay magiging imposible, kahit na mayroon tayong mga pakpak. Kailangan umalis. Ang shoot dragon ay nananatili sa ilalim ng impluwensya ng runes. Sa pagbigkas ng mga salita ni Vincent, ang mga mag-aaral ng course ay nagkontrata habang pinapagana niya ang mata ng Diyos. Kinumpirma ang mga pahayag ni Vincent. Ang puting dragon sa loob ng Dragon Hall ay talagang hinawakan ng isang misteryoso Shiger's Withy, Anding Irepor. At malalim sa ilalim nito ay ginawang pula and round. Tumango si Gilmar, Vey at sinabi, Wing. Ang purple light shield na ito ay mabilis na lumawak, na bumabalot kay Spin Moon. Lin, at Ter. Nahuli sa loob ng protective barrier nito. Nag-aayos ng isa, wasel nyo. Si Jerick ay hindi minth. Siya ayos kanin kung ang kanyang stri. Ngunit bilang pagpapatuloy, napagtanto ni Galmate na ang kanyang abilian ay nagsusuot ng Indescon Ika. Sa lalong madaling panahon, kaagad, ang kapangyarihan ng Amnens ng Enchant Mecha ay lumiwanag para sa G7, kaysa sa liwanag at napakalaking Aus. Kabanata 11:19. Binawi ni Jerick ang kanyang anima, nagpakawala ng tahimik na buntong hininga. Sa pag-aayos ng enchantment, ang makapangyarihang mga dragon ng Dragon Island ay haharingin sa bay, na tinitiyak ang kaligtasan ng secular na mundo sa ngayon. Pagkatapos, siya, kasama ang lahat, na nababalot ng lila na kalasag, ay pumailan lang sa langit. Kaya, kasama ang malawak na karagatan sa ilalim nila, si Jerick at ang kanyang grupo ay naglakbay patungo sa Eldoria. Ang paglalakbay mula sa Atlantiko pabalik sa Eldoria ay umaabot ng higit sa 10,000 milya. Gayunpaman, para sa isang tulad ni Jerick na maaaring pumailang lang sa kalangitan at sumabak sa mga impyerno, ang distansya ay isang maliit na halaga. Mahler. Sa loob lamang ng 12 oras, pinangunahan ni Jerick ang kanyang mga kasama pabalik sa Fenceville Dragon Sect. Sa asensya, lumipad siya ng mahigit 10,000 milya mula sa Atlantiko patungong Eldoria sa wala pang isang araw. Nang malaman ang pagbabalik ni Jerick, ang lahat sa Fenceville Dragon Sect ay bumuhos sa kagalakan upang salubungin siya. Ang kanilang kagalakan ay ramdam. Inutusan ni Jerick ang mga martialists ng Fenceville Dragon Sect na ikulong si Vincent, na nasukol at naging di makagalaw, sa mga piitan ng Dragon Sect. Pagkabalik, parehong napagtanto ni Lillian at Elaine na may 4 pang kasintahan si Jerick. Sila ay sina Christine, Yolanda, Emma, at Daphne. Nangangahulugan ito na si Jerick ay mayroon na ngayong kabuuang 10 kasintahan, isang katotohanan na lumikha ng lubos na kaguluhan sa mga miyembro ng Fenceville Dragon Sect. Habang sina Lillian at Elaine ay sa loob-loob na minumura si Jerick para sa kanyang pabago-bagong puso, nalaman na nila noon ang tungkol kay Claire. Sina Helene, Luna, at Julie ng mga kasintahan ni Jerick. Kaya, medyo nakahanda sila para sa mga naturang paghahayag at hindi sila nabigla gaya ng maaaring mangyari. Bukod dito, nakilala nila na, sa kabila ng pagkakaroon ng maraming kasintahan, hindi nabawasan ang pagmamahal ni Jerick sa bawat isa sa kanila. Pantay-pantay ang pakikitungo niya sa lahat, ibinabahagi ang kanyang atensyon at pangangalaga ng walang pagkiling. Naging mahirap para kay Lillian at Elaine na manatiling galit sa kanya. Nahirapan silang makahanap ng anumang tunay na dahilan para magalit. Siyempre, ang huling bagay na gusto ni Lillian at Elaine ay maging isang monghe si Jerick dahil sa pagsisisi o pressure. Kaya, nang matuklasan ang tungkol sa kanyang mga karagdagang kasintahan, ang sitwasyon ay nanatiling hindi nababagabag. Madali nilang tinanggap ang bagay na ito. Pagkatapos bumalik sa Fenceville Dragon Sect, inaasahan ni Jerick na malapit nang dumating sa kanya ang Eulogian Club. Ginamit niya ang mga elixir at martial art manual na nakuha niya mula sa Purple Dragon upang paigtingin ang pagsasanay ng mga Sith. Mga martialists. Ang mga kilalang tao tulad ni Victor, Tiger, Phoenix, at Steve, na dati ay hindi pa umabot sa antas ng paglilinang ngunit may mga mahahalagang posisyon sa Dragon Sect,
ay pinili ni Jerick para sa advanced na pagsasanay. Sa personal na patnubay ni Jerick, at tinulungan ng mga elixir at martial art ng Purple Dragon, sa loob lamang ng 2 hanggang 3 araw, nakakuha ang Dragon Sect ng karagdagang 20 hanggang 30 cultivator na umabot sa antas ng baguhan. Pinalakas nito ang bilang ng mga cultivator ng Dragon Sect sa halos 50, na nagpalakas ng lakas ng sect. Ang mga cultivator na ito ay nagbigay ng karagdagang layer ng seguridad para sa Dragon Sect. Matapos sanayin ang isang grupo ng mga magsasaka, binalaan ni Jerick ang lahat na mag-ingat sa Eulogian Club. Kabanata 11:20. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya ay pupunta sa pag-iisa upang magtanim ng ilang araw at mag-isa na magtutungo sa yungib sa likuran. Bundok. Ang kuweba ay dating ginamit ng mga matataas na tao ng Evergreen Sect para sa liblib na paglilinang. Pagdating sa loob ng yungib, isinara ni Jerick ang napakalaking pintong bato na nakatalikod sa kanya. Ang kuweba, bagamat ito ay simple, ay marangyang inayos dahil ito ang dating liblib na lugar ng paglilinang para sa mga bigwig ng Evergreen Sect. May mga mararangyang bagay na gawa sa ginto at jade sa lahat ng dako. Ang karangyan ng kuweba ay katumbas ng attic kung saan nakatira si Jerick sa Fenceville Dragon Sect. Nakakrus ang paa ni Jerick sa isang kama na inukit mula sa isang piraso ng jade. Itinaas ang kanyang palad, nagpadala siya ng isang pag-iisip. Isang kislap ng liwanag ang nagmula sa storage ring sa kanyang daliri. Sa isang iglap, lumipad palabas ang isang nagniningning na globo, na nababalot ng isang lilang glow. Ito ay ang dragon egg. Lumipad sa ere ang itlog sa harap ni Jerick. Biglang nanginig ang itlog ng dragon na nababalot ng lila. Pagkatapos, isang boses na kawangis ng boses ng isang sanggol, ngunit puno ng galit, ang bumulalas, ang ibig mong sabihin, palabasan mo ako ngayon. Pag hindi mo ako pinakawalan, magsisisi ka. Gagalingan ka ng Dragon Clan hanggang maging alabok. Sa katunayan, ang mga galit na salitang ito ay nagmumula sa purple glowing dragon egg na lumulutang sa harap ni Jerick.